Genesis, ang paglikha. Unang kabanata. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag, at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi, at nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar, at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri, at iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi, at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw, at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig, at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig, at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya, at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig, at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi, at dumating ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo, at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw.
Ikalawang kabanata. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Si Adan at si Eva. Nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay. Dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo ang siyang bumabasa sa lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan. At doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay, at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsanga-sangay ito sa 4 na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havila, kung saan mayroong ginto. Sa lugar na iyon, makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango na bedeliyum, at ang mamahaling bato na onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Cush. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila. At kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki, at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae, at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto, at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae, dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubot-hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Ang pagkakasala ng tao. Ikatlong kabanata. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatusok. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno
na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan, at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama, at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Pinarusahan sila ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan, at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo, at tutuklawin mo ang sakong niya. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis, at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa, at maghahari siya sa iyo. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo, at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa, kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain, hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva, dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Pagkatapos, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito. Pinaalis ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay naging katulad na natin, na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangang hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay, dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden, para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden. At naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Si Cain at si Abel. Ika-4 na kabanata. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva,
Sinabi niya, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya." At muling nanganak si Eva ng lalaki, at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw naghandog si Cain sa Panginoon nang galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya tinanong siya ng Panginoon, "Ano ba ang ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito." Isang araw sinabi ni Cain kay Abel, "Halika, pumunta tayo sa bukid." Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, "Nasaan ang kapatid mo?" Sumagot si Cain, "Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit, ako ba ang tagapagbantay niya?" Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa, na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka. Mula ngayon, hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani. At wala kang pirmihang matitirhan, kaya magpapagala-gala ka kahit saan." Sinabi ni Cain sa Panginoon, "Napakabigat ng parusang ito para sa akin. Itinataboy ninyo ako ngayon sa lupaing ito at sa inyong harapan. Wala na ako matitirhan, kaya kahit saan na lang ako pupunta. At kung may makakakita sa akin, tiyak na papatayin niya ako." Pero sinabi ng Panginoon kay Cain, "Hindi iyan mangyayari sa iyo, sapagkat ang sino mang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng 7 beses. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain, para hindi siya patayin ng kahit sinong makakakita sa kanya. Pagkatapos, lumayo si Cain sa Panginoon, at doon tumira sa lugar ng Nod, sa bandang silangan ng Eden. Ang mga lahi ni Cain. Sumiping si Cain sa asawa niya. Nagbuntis ito at nanganak ng lalaki, at pinangalanan nila siyang Enoch. Nagpatayo si Cain ng isang lungsod, at pinangalanan niya itong Enoch, kagaya ng pangalan ng kanyang anak. Si Enoch ay may anak ding lalaki, na ang pangalan ay Irad. Si Irad ang ama ni Mehujael. Si Mehujael ang ama ni Metusael. At si Metusael ang ama ni Lamek. Si Lamek ay may 2 asawa, na sina Ada at Zila. Ipinanganak ni Ada si Jabal, na siyang pinagmulan ng mga tao na nakatira sa mga tolda, na nag-aalaga ng mga hayop. May kapatid si Jabal na lalaki na ang pangalan ay Jubal, na siyang pinagmulan ng lahat na tagatugtog ng alpa at plauta. Si Zila ay nagkaanak din ng lalaki, na ang pangalan ay Tubal-Cain. Si Tubal-Cain ay gumagawa ng lahat ng klase ng kagamitan mula sa bakal at tanso. May kapatid siyang babae na si Naama. Isang araw sinabi ni Lamek sa 2 niyang asawa, "Ada at Sila, mga asawa ko, pakinggan niyo ako. Pinatay ko ang isang binatilyo dahil sinaktan niya ako. Kung 7 beses ang tindi ng ganti sa taong pumatay kay Cain, 77 beses ang tindi ng ganti sa taong papatay sa akin." Ang mga lahi ni Seth. Sumiping muli si Adan kay Eva, at nanganak ng isang lalaki, at pinangalanan niya itong Seth. Sinabi niya, "Muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel, na pinatay ni Cain." Nang bandang huli, si Seth ay nagkaroon din ng anak na lalaki, na pinangalanan niyang Enosh. Nang panahong isinilang si Enosh,
ang mga tao'y nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang mga lahi ni Adan. Ikalimang kabanata. Ito ang kasaysayan na isinulat tungkol sa pamilya ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae, at binasbasan niya sila at tinawag na tao. Nang 130 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 930. Nang 105 taong gulang na si Seth, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enosh. Matapos isilang si Enosh, nabuhay pa si Seth ng 807 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 912. Nang 70 taong gulang na si Enosh, isinilang ang anak niyang lalaki na si Kenan. Matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enosh ng 815 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 905. Nang 70 taong gulang na si Kenan, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mahalalel. Matapos isilang si Mahalalel, nabuhay pa si Kenan ng 840 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 910. Nang 65 taong gulang na si Mahalalel, isinilang ang anak niyang lalaki na si Jared. Matapos isilang si Jared, nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 875. Nang 162 taong gulang na si Jared, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enoch. Matapos isilang si Enoch, nabuhay pa si Jared ng 800 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 962. Nang 65 taong gulang na si Enoch, isinilang ang anak niyang lalaki na si Metusela. Matapos isilang si Metusela, nabuhay pa si Enoch ng 300 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala, dahil kinuha siya ng Diyos. Nang 187 taong gulang na si Metusela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Lamech. Matapos isilang si Lamech, nabuhay pa si Metusela ng 782 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 969. Nang 182 taong gulang na si Lamech, isinilang ang isa niyang anak na lalaki. Sinabi niya, "Ang anak kong ito ay makakatulong sa mga kahirapan natin dahil sa pagsumpa ng Panginoon sa lupa. Kaya papangalanan ko siyang Noe." Matapos isilang si Noe, nabuhay pa si Lamech ng 575 taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 777. Nang 500 taong gulang na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Shem, Ham, at Japhet.